Ang M203 Grenade Launcher, isang versatile force multiplier. Ang M203 Grenade Launcher, isang single-shot, shoulder-fired weapon, ay nagdaragdag ng malaking suntok sa firepower ng iyong squad. Ito ay idinisenyo upang ikabit sa isang rifle, tulad ng M16A1, na ginagawa itong isang dual-purpose na sistema ng armas na may kakayahang maghatid ng parehong direktang sunog at mga paputok na projectiles. Ang M203, isang detalyadong pagtingin. Kalibre, ang M203 ay nagpaputok ng mga 40mm na granada, na mas malaki kaysa sa 5.56mm na mga round na ginagamit sa mga rifle. Ang mga granada na ito ay may iba't ibang uri, kabilang ang mga high explosive, usok, illumination, at buckshot round, na nagbibigay sa iyo ng malawak na hanay ng mga tactical na opsyon. Single-shot, breech-loaded, ang M203 ay isang single-shot na armas, ibig sabihin ay nag-load ka ng isang granada sa isang pagkakataon. Ito ay breech-loaded, na nangangahulugang ipinasok mo ang granada sa likuran ng launcher. Rifle-mounted, ang M203 ay karaniwang nakamount sa ilalim ng bar aisles ng isang M16A1 rifle, na nagpapahintulot sa iyo na lumipat sa pagitan ng rifle at grenade launcher kung kinakailangan. Operasyon, upang i-fire ang M203, buksan mo ang breech, magpasok ng granada, isara ang breech, at hilahin ang gatilyo. Ang granada ay itinutulak ng isang high-low pressure system, na nagpapaliit ng recoil habang tinitiyak ang sapat na bilis. Weight, ang M203 ay nagdaragdag ng humigit kumulang 3.6 pounds, 1.6 na kilo, sa bigat ng iyong M16A1. Bagamat pinapabigat nito ang iyong sistema ng armas, ang idinagdag na firepower ay kadalasang katumbas ng dagdag na timbang. Rate of fire, ang M203 ay isang single-shot na armas, kaya ang rate of fire nito ay ganap na nakasalalay sa bilis ng operator sa pag-reload at pagpuntirya. Effective range, ang M203 ay may maximum na epektibong hanay na humigit kumulang 350 metro, ngunit ang praktikal na saklaw nito para sa mga target ng lugar ay mas malapit sa 150 metro dahil sa arcing trajectory ng mga granada. Tactical na pakinabang. Ang M203 ay nagbibigay ng makabuluhang kalamangan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpayag na makipag-ugnayan sa mga posisyon ng kaaway, bunker, o sasakyan na may puwersang sumasabog. Kapaki-pakinabang din ito para sa pagbibigay ng mga smoke screen o pag-iilaw sa panahon ng mga operasyon sa gabi. Ang M203 ay malawakang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga operasyong kontra-insurhensya kung saan ang versatility nito sa urban at jungle environment ay lubos na pinahahalagahan. Ang mga granada ay likas na mapanganib, kaya ang kaligtasan ay pinakamahalaga kapag hinahawakan at pinaputok ang M203. Palaging tiyakin na ang backblast area ay walang magiliw na mga tropa bago magpaputok, at maingat na hawakan ang mga granada upang maiwasan ang aksidenteng pagsabog. Ang M203 Grenade Launcher ay isang malakas na force multiplier na nagpapahusay sa mga kakayahan ng iyong rifle at squad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pagpapatakbo nito at paggamit ng wastong mga diskarte sa pagpapaputok, maaari mong makabuluhang taasan ang iyong firepower at mga tactical na opsyon sa larangan ng digmaan. Ang RPG-7, pagpapalabas ng anti-tank Fury. Ang RPG-7, maikli para sa Ruknoy Protivetankovy Granatomayot, Russian para sa Handheld Anti-Tank Grenade Launcher, ay isang shoulder-fired, rocket-propelled grenade launcher na kilala sa pagiging simple, bisa, at malawakang paggamit nito sa buong mundo. Isa itong makapangyarihang sandata na idinisenyo upang sirain ang mga tank, armored vehicle, at fortification, na ginagawa itong isang mahalagang asset sa mga kamay ng mga unit ng infantry. Ang RPG-7, isang malalim na pagtingin. Kalibre, ang RPG-7 ay nagpapaputok ng 40mm high-explosive anti-tank, HIT, grenades, na idinisenyo upang tumago sa armor gamit ang isang hugis na charge. Maaari rin itong magpaputok ng iba pang uri ng mga granada, gaya ng mga high-explosive fragmentation, HIFrag, round para sa paggamit ng anti-personnel. Rocket-propelled, hindi tulad ng M203, na umaasa sa isang low-pressure launch system, ang RPG-7 ay gumagamit ng rocket na motor upang itulak ang granada. Nagbibigay ito ng makabuluhang mas mahabang hanay at mas malaking mapanirang kapangyarihan.
Operasyon, ang RPG-7 ay isang magagamit muli na launcher. Upang magpaputok, ikinarga mo ang granada sa launcher, itutok, at hilahin ang gatilyo. Ang paunang singil ay naglulunsad ng granada mula sa tubo, at ang rocket na motor ay nagniningas pagkatapos ng maikling pagkaantala, na nagtutulak sa granada patungo sa target. Weight, ang RPG-7 mismo ay tumitimbang ng humigit kumulang 15 pounds, 6.8 na kilo, ngunit ang mga granada ay nagdaragdag ng karagdagang timbang. Bagamat ito ay mas mabigat kaysa sa isang rifle, ito ay medyo portable pa rin, na nagbibigay daan para sa mabilis na pag-deploy at kakayahang magamit sa larangan ng digmaan. Rate of fire, ang RPG-7 ay isang single-shot na armas, kaya ang rate of fire nito ay depende sa bilis ng operator sa pag-reload at pagpuntirya. Gayunpaman, ang mga bihasang operator ay makakamit ng medyo mataas na rate of fire sa pagsasanay. Effective range, ang RPG-7 ay may pinakamataas na epektibong hanay na 500 metro laban sa gumagalaw na mga target at 720 metro laban sa mga nakatigil na target. Gayunpaman, makabuluhang bumababa ang katumpakan sa mas mahabang hanay. Ang RPG-7 ay napatunayang isang napakabisang anti-tank na sandata, na may kakayahang kumuha ng kahit na mabigat na armored na sasakyan. Ang malawakang paggamit nito sa mga salungatan sa buong mundo ay isang patunay ng pagiging simple, pagiging maaasahan, at mapangwasak na kapangyarihan nito. Ang RPG-7 ay ginamit ng iba't ibang grupo sa Pilipinas, kabilang ang parehong puwersa ng gobyerno at mga rebeldeng grupo. Nakakita ito ng aksyon sa mga salungatan sa Mindanao at iba pang mga lugar, kadalasang ginagamit laban sa mga armored vehicle at fortified positions. Ang RPG-7 ay isang malakas na sandata na may makabuluhang backblast. Palaging tiyakin na ang lugar ng backblast ay walang mga mapagkaibigang tropa at mga hadlang bago magpaputok. Hawakan ang mga granada ng may pag-iingat upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagsabog. Ang RPG-7 ay isang game changer sa larangan ng digmaan, na nagpapapantay sa larangan ng paglalaro para sa mga unit ng infantry laban sa mga nakabaluti na pagbabanta. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pagpapatakbo nito at paggamit ng wastong mga diskarte sa pagpapaputok, maaari mong mapataas ng malaki ang mga kakayahan sa anti-tank ng iyong squad. Ang 70mm recoilless rifle, light artillery sa frontline. Ang 70mm recoilless rifle, RCLR, ay isang magaan, portable artillery piece na idinisenyo upang direktang magdala ng mabigat na firepower sa front lines. Hindi tulad ng tradisyonal na artillery, ang RCLR ay hindi umaasa sa pag-urong upang gumana, na ginagawang mas madali ang transportasyon at pag-deploy sa mahirap na lupain. Ang 70mm RCLR, isang detalyadong pagtingin. Kalibre, ang 70mm RCLR ay nagpapaputok ng malalakas na 70mm na shell, na mas malaki kaysa sa anumang iba pang armas na aming napag-usapan. Ang mga shell na ito ay may iba't ibang uri, kabilang ang mga high-explosive anti-tank, HEAT, round para sa pagsira ng mga armored vehicle, high-explosive, HE, rounds para sa general bombardment, at maging ang anti-personnel, APERS, rounds para sa pagsali sa infantry. Recoilless na prinsipyo, ang pangalan ng RCLR ay nagmula sa natatanging mekanismo ng pagpapaputok nito. Nagpapalabas ito ng mga propellant na gas mula sa likuran ng sandata, na sinasalungat ang puwersa ng pag-urong. Nagbibigay daan ito sa RCLR na ma-fired mula sa mas magaan na karawahe o kahit isang shoulder mount. Operasyon, ang RCLR ay isang sandata na pinaglilingkuran ng crew, karaniwang pinapatakbo ng 2 o 3 tao na koponan. Upang magpaputok, ikinarga ng crew ang shell sa bridge, itinatama ang sandata, at pinaputok ang round gamit ang electrical trigger. Weight, ang 70mm RCLR ay medyo magaan para sa isang artillery, na tumitimbang ng humigit kumulang 350 pounds, 159 na kilo. Maaari itong dalhin sa pamamagitan ng sasakyan o kahit na dalhin sa maikling distansya ng isang pangkat ng mga sundalo. Rate of fire, ang bilis ng sunog ng RCLR ay depende sa pagsasanay at karanasan ng crew, ngunit ang karaniwang rate ay nasa 4 hanggang 6 na round kada minuto. Effective range, ang 70mm RCLR ay may maximum na epektibong hanay na humigit kumulang 1,300 metro.
Ang katumpakan at pagiging epektibo nito ay nag-iiba depende sa uri ng bala na ginamit at sa kakayahan ng mga tripulante. Ang 70mm RCLR ay malawakang ginamit sa panahon ng Korean at Vietnam Wars, na nagbibigay sa mga infantry unit ng isang portable, high-impact na sandata laban sa armor at fortification ng kaaway. Ang 70mm RCLR ay ginamit ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang salungatan, kabilang ang mga operasyong kontra-insurhensya sa Mindanao. Ang kakayahang magbigay ng malakas na firepower sa masungit na lupain ay ginagawa itong isang mahalagang asset sa teatro ng Pilipinas. Ang backblast ng RCLR ay lubhang mapanganib. Tiyakin na ang lugar sa likod ng sandata ay walang mga tauhan at mga hadlang bago magpaputok. Bukod pa rito, ang wastong paghawak ng mga bala ay mahalaga upang maiwasan ang mga aksidente. Ang 70mm recoilless rifle ay isang kakilakilabot na sandata na nag-aalok sa mga infantry unit ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga nakabaluti na target at pinatibay na posisyon na may mapangwasak na firepower. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa operasyon nito at paggamit ng wastong mga diskarte sa pagpapaputok, maaari mong gamitin ang kapangyarihan nito upang magbigay ng mahalagang suporta sa larangan ng digmaan. Ang .50 caliber machine gun reigned supreme on the battlefield. Ang .50 caliber machine gun, na kilala rin bilang Madus o Browning M2, ay isang maalamat na mabigat na machine gun na kilala sa napakalakas, mahabang hanay, at versatility. Ito ay isang puwersang dapat isaalang-alang na may kakayahang ibagsak ang mga magaan na sasakyan, sasakyang panghimpapawid, at mga kuta, pati na rin ang pagsugpo sa infantry ng kaaway. Ang .50 caliber, isang malalim na pagtingin. Kalibre, ang .50 caliber, 12.7x 79 na milimetro NATO, ay isang napakalaking round kumpara sa karaniwang rifle ammunition. Ang malaking kalibre na ito ay nagbibigay sa calorie ng hindi kapani-pani walang lakas at pangmatagalang kakayahan. Belt-fed, tulad ng M60, ang kalibre .50 ay pinapakain ng tuloy-tuloy na sinturon ng mga bala, karaniwang may hawak na 100 o higit pang mga round. Nagbibigay daan nito para sa matagal na nang walang madalas na pag-reload, mahalaga para sa papel nito sa pagsugpo sa sunog at pagtatanggol laban sa sasakyang panghimpapawid. Recoil-operated, hindi tulad ng mga sistemang gas-operated ng mas magaan na machine gun, ang calorie ay gumagamit ng recoil energy mula sa bawat pinaputok na round upang iikot ang aksyon, i-eject ang ginastos na casing, at mag-load ng bagong round. Mga mode ng pagpapaputok, ang .50 caliber ay maaaring magpaputok sa parehong semi-automatiko at automatikong mga mode. Habang ang semi-automatikong sunog ay ginagamit para sa mga tumpak na pag-shot, ang automatikong pagpapaputok ay ang pinakakaraniwang mode, na naglalabas ng torrent ng firepower sa target. Weight, ang .50 caliber machine gun ay isang mabigat na sandata, na tumitimbang ng humigit kumulang 84 pounds, 38 kilo, para sa mismong baril, na may karagdagang bigat mula sa tripod at mga bala. Karaniwang nangangailangan ito ng isang tripulante ng 2 hanggang 4 na sundalo upang gumana ng epektibo. Rate of fire, ang .50 caliber ay may cyclic rate ng na 450 hanggang 550 rounds kada minuto. Gayunpaman, ang matagal na ay karaniwang limitado sa mas maikling pagsabog upang maiwasan ang sobrang init at mapanatili ang katumpakan. Effective range, ipinagmamalaki ng calorie ang isang kahangahangang epektibong hanay, na may kakayahang tumama sa mga target na mahigit 1,800 metro ang layo. Ang mahabang pag-abot nito at mapangwasak na firepower ay ginagawa itong isang makapangyarihang sandata para sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang banta. Ang .50 caliber machine gun, na dinisenyo ni John Browning, ay nasa serbisyo mula noong World War II. Ginamit ito sa hindi mabilang na mga salungatan sa buong mundo at isa pa rin itong mainstay ng maraming modernong militar dahil sa kapangyarihan at versatility nito. Ang kalibre .50 ay aktibong ginagamit ng Armed Forces of the Philippines, na nakamount sa iba't ibang sasakyan at bilang isang crew-served na sandata sa mga depensibong posisyon. Ang kakayahang tumagos sa takip at makisali sa mga magaan na sasakyan ay ginagawa itong isang mahalagang asset sa mga operasyong kontra-insurhensya at anti-piracy. Maintenance. Ang kalibre .50 ay nangangailangan ng regular na pagpapanatili upang matiyak ang maasahang operasyon.
Kabilang dito ang paglilinis ng sandata, pagpapadulas ng mga gumagalaw na bahagi, at pagpapalit ng mga sira na bahagi. Dahil sa bigat at pagiging komplikado nito, ang tamang pagsasanay sa pagpapanatili ay mahalaga para matiyak ang pagiging epektibo ng armas. Ang Barrett M82 Sniper Rifle, Precision at Extreme Range. Ang Barrett M82, na kilala rin bilang Light 50, ay isang semi-automatikong anti-materiel rifle na kilala sa napakalawak na lakas, kawastuhan, at matinding saklaw nito. Isa itong espesyal na armas na idinisenyo para sa pagkuha ng mga matataas na halaga tulad ng mga magaan na sasakyan, radar installation, at maging ng mga sniper ng kaaway. The Barrett M82, isang malalim na pagtingin. Kalibre, pinaputok ng Barrett M82 ang .50 BMG, Browning machine gun, round, ang parehong napakalaking cartridge na ginamit sa M2 Browning machine gun. Ang malaking kalibre na ito ay nagbibigay sa Barrett ng pambihirang lakas sa paghinto at kakayahang tumagos sa magaan na baluti. Semi-automatiko, hindi tulad ng M2 Browning, ang Barrett M82 ay semi-automatikong, ibig sabihin, ito ay nagpapaputok ng isang shot sa bawat trigger pull. Nagbibigay daan ito para sa mas mabilis na follow-up na mga kuha at mas katumpakan kumpara sa bolt-action sniper rifles. Recoil-operated, gumagamit ang M82 ng Short Recoil Operation System, kung saan umuurong ang barrels ng maikling distansya sa bawat shot upang iikot ang aksyon, i-eject ang ginastos na casing, at mag-load ng bagong round. Weight, ang Barrett M82 ay isang mabigat na sandata, na tumitimbang ng humigit kumulang 30 pounds, 13.6 na kilo, na diskargado. Nakakatulong ang timbang na ito na pamahalaan ang makabuluhang pag-urong na nabuo ng .50 BMG round, ngunit ginagawa rin itong hindi gaanong portable ang rifle kaysa sa karaniwang mga armas ng infantry. Rate of fire, bagamat teknikal na isang semi-automatikong sandata, ang rate of fire ng Barrett M82 ay nalilimitahan ng kakayahan ng taga-baril na itutok at hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, ang mga bihasang sniper ay maaaring makamit ang isang medyo mataas na rate ng tumpak na sunog. Effective range, ang Barrett M82 ay may pinakamataas na epektibong hanay na lumalampas sa 1,800 metro, na ginagawa itong isa sa pinakamahabang hanay na rifle sa karaniwang paggamit ng militar. Ang katumpakan at kapangyarihan nito sa gayong mga distansya ay ginagawa itong isang mabigat na sandata para sa mga target na lampas sa maaabot ng mga karaniwang infantry rifles. Ang Barrett M82 ay pangunahing ginagamit ng mga sniper at itinalagang marksman upang makipag-ugnayan sa mga target na may mataas na halaga sa matinding saklaw. Ang kakayahang hindi paganahin ng mga sasakyan at tumagos sa light armor ay ginagawa itong isang mahalagang asset sa iba't ibang mga senaryo ng labanan. Maintenance. Ang Barrett M82 ay nangangailangan ng masusing pagpapanatili upang matiyak ang pinakamainam na pagganap at katumpakan. Ang paglilinis ng rifle, pagpapadulas ng mga gumagalaw na bahagi, at pag-inspeksyon sa barrels para sa pagsusuot ay mahalaga para mapanatili ang pagiging epektibo nito. Ang Barrett M82 ay isang force multiplier sa larangan ng digmaan, na nagbibigay sa mga infantry unit ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga target sa matinding saklaw ng may katumpakan at mapangwasak na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa operasyon nito at paggamit ng wastong mga diskarte sa pagmamarka, maaari mong gamitin ang potensyal nito upang makagawa ng malaking epekto sa labanan. Binabati kita, mga magiging tagapagtanggol ng Pilipinas. Nilagyan ka na ngayon ng pangunahing kaalaman sa mga baril na iyong gagamitin bilang mga tagapag-alaga ng ating bansa. Mula sa maasahang M16A1 rifle hanggang sa nakakapanghinang kulog ng 81mm mortar, nakakuha ka ng insight sa kanilang kapangyarihan, kakayahan, at responsibilidad na kasama ng kanilang paggamit. Tandaan, ang mga sandata na ito ay higit pa sa mga kasangkapan, ang mga ito ay mga extension ng iyong kalooban, iyong kakayahan, at iyong dedikasyon sa pagprotekta sa ating tinubuang bayan. Ang bawat putok ng bala, bawat inilunsad na granada, ay isang patunay ng iyong pangako sa kaligtasan at seguridad ng ating mga tao. Habang nagpapatuloy ka sa iyong pagsasanay, laging alalahanin ang bigat ng iyong responsibilidad. Ang iyong kahusayan sa mga sandata na ito ay hindi para sa personal na kaluwalhatian, ngunit para sa higit na kabutihan. Ikaw ang kalasag na nagbabantay sa ating kalayaan,
ang tibak na nagtatanggol sa ating demokrasya. Maaaring mahirap ang landas sa hinaharap, ngunit may disiplina, katapangan, at hindi natitinag na katapatan sa ating bansa, babangon ka sa okasyon. Yakapin ang kapangyarihan sa iyong mga kamay, mga batang mandirigma, at gamitin ito upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas.